Hello mga palangga! Naibabad na ang suso overnight kaya ready na siya for cooking. Magluto ako ngayon ng ginataang suso at syempre ito'y sarili kong version. Nakahanda na ang mga ingredients kaya simulan na natin. Konting mantika lang para maigisa ang mga ingredients. At inuna ko ang luya para hindi agad masunog ang bawang. At syempre, pinahuli ko na ang sibuyas. At heto na, binuhos ko na ang suso. At syempre, pinalo kong mabuti kasama ang mga spices. At hayan, nilagyan ko na agad ng Knorr cubes na shrimp. And of course, a little bit of salt. Kaya heto, hahaluin ko siyang maigi para manuot ang lasa sa mismong suso. At ngayon naman ay ilagay ko na ang unang gata na may halong tubig. At inilagay ko na rin ang inislice kong siling haba para mas lalo siyang lumasa. Ngayon, takpan natin siya at hayaang kumulo for about 5 minutes. Tapos na ang 5 minuto, kaya heto. Ayan, nilagay ko na ang kalabasa. Medyo malalaki nga lang ang hiwa, pero okay lang yan. Dahil lutuin ko naman siyang maigi para dagdag pampalapot at linamnam sa sabaw. And of course, isinabay ko na rin ang sitaw kasi mas gusto ko siyang lutong-luto. Again, leave for another 5 minutes. Taran! Ang gandang tingnan ng kalabasa at sitaw. Pero syempre, kailangan pang pakuluan yan dahil hindi pa siya gaanong lutong-luto. Hayaan man natin kumulo siya ng husto para maluto ang sitaw at kalabasa. At ngayon naman ihalo na natin ang kakanggata dahil luto na ang kalabasa at sitaw. Ayan, hahaluin ko muna siya ng halong may kasamang pagmamahal. Aww. To add flavor, lagyan natin siya ng ginisa mix. Kasi medyo matabang pa siya ng konti. Ayan, kulong-kulo na siya. Oh. Dinagdagan ko pa to ng isang tasang tubig para talagang mag-submerge ng gusto ang suso at para maluto na rin ang sitaw. Sa kalabasa naman ay okay lang na ma-overcook siya kasi dagdag nga pampalapot yan sa sabaw. Sa akin okay na ang timpla, ewan ko lang sa mga anak ko kasi iba na ang test ng katulad ko. Syempre thunders na tayo. Iba na syempre ang panlasa ko. Try ko ulit ang isa pang tikin. Okay na sa akin. I think luto na rin. Pasado na sa mga anak ko ang lasa, pero gusto nila lumapot pa ng husto ang sabaw. Kaya hayaan ko muna siyang kumulo para lumambot pa ng husto ang kalabasa. Dahil yan ang magpapalapot sa sabaw. Tinikman ko na rin ang laman at tamang-tama luto na rin siya. At kailangan din nating lutuin ng husto ang suso para naman safe itong kainin. Ayun, dinagdagan ko siya ng isang siling pula. O, siling labuyo. Pero hindi ko na siya hinati para hindi siya umanghang. Kasi nilagyan ko na siya ng siling haba. Pero hinati-hati ko siya, nilitan ko siya. Sinama ko na siya kanina sa paggisa pa lang. Ito, pahabol na lang to kasi gusto ng anak ko may anghang. Para sa kanila yan, bahala na silang kung pisatin nila yan, okay lang. Sa kanila na lang lalagyan. Tapos na akong magluto at ito lang yung kaya kong i-share. Ito ang aking sariling version ng ginataang suso with kalabasa and sitaw and of course with a touch of love. Bye and thank you for watching.